Nagdahilan siya na siguro sa oras na bumalik siya kaya nagkaganoon at tila napakalakas ng beast na kailangan niyang ipatawag ang Black Dragon para sa tulong. Ipinaalam ng Golden Winged Lion kay Chen Pingan na tila may gustong mamatay siya. Papasok na sana siya upang atakihin si Chen Pingan at sinabi sa kanya na huwag magtanim ng sama ng loob sa kanya. Huminto ang Golden Winged Lion nang maramdaman niya ang presyon ng isang True Dragon. Naguluhan ang pulutong kung bakit huminto ang Golden Winged Lion at nagtanong kung anong nangyayari. Sinabi ng Black Dragon sa Golden Winged Lion na kung ayaw niyang mamatay ay lumuhad na siya. Yumukod ang Golden Winged Lion at sinabi kay Chen Pingan na umamin siya ng pagkatalo at nakiusap sa kanya na huwag siyang patayin. Tulala, nalito sina Chen Pingan at ang pulutong. Pagkatapos ay sumigaw ang pulutong na artista ang Golden Winged Lion habang ang ilan ay gusto ng refund. Sa galit, nagtaka ang isang estranghero kung sino ang bumili ng mga beasts para sa battle pool. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ng announcer sa kanila na nakasaad sa mga rules ng battle pool na isa lamang ang maaaring tumayo at kung hindi patayin ng Golden Winged Lion si Chen Pingan, mamamatay siya. Nag-alala si Chen Pingan nang kagatin ng Golden Winged Lion ang kanyang dila at ibangga ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay tinanong niya ang aso kung siya ang gumawa niyon. Ngumiti ang aso at bamulong na tungkulin niya ang protektahan si Chen Pingan. Pinaalalahanan ni Chen Pingan ang aso na sumunod sa kanya sa susunod na match kung saan sumang-ayon ang aso. Isang miyembro ng audience ang nagsabi na hindi ito mukhang isang play habang ang isa naman ay nagtaka kung sino si Chen Pingan at paano niya napilit ang Golden Winged Lion na patumbahin ang sarili sa halip na lumaban. Nagpatuloy ang isang tao sa pagsasabi na tiyak na malaking shot si Chen Pingan at tinatago lang ang kanyang lakas. Nagtaka si Chen Pingan kung nangangahulugan ba ito na nanalo siya. Pagkatapos ay inanunsyo ng announcer na talo ang Golden Winged Lion. Masayang bamulong ang lalaki na nanalo siya ng profits. Nang mapagtanto niya na tinititigan siya ng mga tao, sinabi niya sa kanila na ipapaliwanag niya mamaya. Sa labasan ng arena, nilapitan ni Sun Chan si Chen Pingan at tinanong siya kung ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay naisip niya na si Sun Chan ang sumire sa kanyang espada para sa laban. Nagalit si Sun Chan at sinabi kay Chen Pingan na dahil ayaw niyang kumilos at mamatay sa kamay ng beast, dapat siyang maghanda na mamatay sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay inatake niya si Chen Pingan. Ipinatawag ni Chen Pingan ang Black Dragon at ang Phoenix at sumugod kay Sun Chen, itinulak siya sa dingding. Nagtanong si Sun Chan kung sino si Chen Pingan at paano siya nagkaroon ng isang True Dragon Phoenix. Sumagot ang Phoenix, sinasabi sa kanya kung sino ang akala niya na siya at hindi siya karapat-dapat na magtanong ng identity ni Chen Pingan. Sa pagkagulat ng lahat, bamulong siya na ang kanyang bodyguard ay isang dragon at isang phoenix. Pagkatapos ay sinabi ni Sun Chen na siya ay tip of the mountain lamang ngunit sa likod niya ay ang dakilang immortal at kung umalis siya ngayon, magpapanggap siya na walang nangyari. Naisip ni Sun Chen na ire-report niya si Chen Pingan sa dakilang immortal. Sumagot ang Bronze Sword na ayos lang sa kanya kung ang Lord ni Sun Chen ay isang dakilang immortal dahil siya rin ay isa. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sun Chen na magsalita pa na parang matagal na silang magkakilala. Humingi ng paumanhin si Sun Chen at sinabi sa kanila na maliit na isda lang siya na walang alam at hiniling sa kanila na maging mapagbigay. Pagkatapos ay, ipinaalam niya sa kanila na ang kaibigan ni Chen Pingan ay kumita ng 300,000 immortal crystals mula sa taya at matapos itong matubos, may tax na 50,000 immortal crystals na maaaring kunin niya. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na dapat nilang iligtas ang kanyang walang kwentang buhay kung saan bamulong ang grupo ni Chen Pingan na masyado siyang tuwid. Nag-alala ang Black Dragon at tinanong ang Bronze Sword kung may gagawin ba si Sun Chen. Sumagot ang Bronze Sword na hindi mahalaga kung anong gagawin ni Sun Chen dahil hindi siya takot sa sinuman sa Immortal World. Pagkalipas ng ilang sandali, bamulong ang nalulungkot na lalaki na nakita ng buong bayan ng batang master ng pamilya Mang na tumatakbo ng hubad at nagtaka kung paano niya makakausap ang mga tao sa hinaharap. Inaliw ni Chen Pingan ang batang master, sinasabi sa kanya na ayos lang ang lahat at malapit nang matapos ang kanyang buhay.
Ipinaalam ni Young Master Mang kay Chen Pingan na siya ay isang immortal at mayroon pa siyang 1,000 taon para mabuhay. Kalaunan, hiniling ni Chen Pingan sa kanya na umusad dahil maingay ang mga tao sa lugar at sinabi niya kay Young Master Mang na mayroon silang net na 250,000 immortal crystals. Galit si Sun Quan, iniisip na kung sa tingin ni Chen Pingan ay maganda ang manalo sa battle pool. Malakas ang dakilang immortal at sinabi sa kanya na maghintay lang na mamatay. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ni Chen Pingan kay Kuya Mang na ayaw niya ng bonus at iyon ang mga immortal crystals na kinita niya. Sumagot si Kuya Mang na iyon ang bonus na pinaghirapan ni Chen Pingan at sinabi niya sa Black Dragon na gagamitin niya ito bilang isang betting item kaya binabayaran lang niya ang kanyang principal. Sa telepathy, tinanong niya ang Black Dragon kung ayos lang ba kung sabihin niya ng ganoon. Mayabang na sumagot ang Black Dragon na tiyak na maalala siya ni Chen Pingan. Namangha si Chen Pingan habang nakatingin sa 250,000 immortal crystals. Naisip ni Kuya Mang na ang paggastos ng kaunting pera upang maalala ni Chen Pingan ay sulit. Sinabi ni Chen Pingan sa aso na babalik sila at kukuha ng pagkain. Tinawag ni Xiao Bangkenkie si Chen Pingan at tinanong siya kung may pinuntahan ba siya sa Immortal Treasury para sa isang bagay. Idinagdag niya na kung may kailangan siya ay dapat niyang abisuhan siya dahil malapit nang magbukas ang Secret Realm at ganap na susuportahan siya ng angkan. Pinasalamatan ni Chen Pingan si Xiao Bangkenkie at nagtaka kung may maganda bang nangyari mula sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiao Bangkenkie na nakakita siya ng isang immortal spiritual being sa treasury ngunit kulang siya ng 20,000 immortal crystals. Sumagot si Xiao Bangker na hindi problema ang 20,000 crystals ngunit ang immortal spiritual being ay angkop para kay Xiao Bao. Sarkastikong humingi ng paumanhin si Xiao Bao kay Chen Pingan at sinabi sa kanya na mas maganda ang immortal spiritual being para sa kanyang cultivation. Naisip ni Chen Pingan na nawalan siya ng pagkakataon. Ginaya siya ni Xiao Bao at sinabing dapat lang siyang maghintay na muling magkalaman ng treasury. Naisip ni Chen Pingan na ipinaalam sa kanya ng Keeper of the Treasury na bihira ang immortal spiritual being at kung palalampasan niya ang pagkakataon, baka hindi na niya ito mabili muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Xiao Bao kung maaari siyang kusang loob na isuko ang treasure at itaas ang presyo nito upang bilhin ito. Sumagot si Xiao Bao na may ngiti na walang magandang personality si Chen Pingan at nagtaka kung iniisip pa rin niya na siya ay isang genius. Pumasok si Kuya Mang at sumali sa pag-uusap, sinasabi kay Xiao Bao na walang problema sa pera si Chen Pingan dahil may pera siya. Nagulat si Xiao Bao at nagtaka kung bakit kasama ni Chen Pingan si Kuya Mang. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit makikipag-ugnayan ang isang tao mula sa pamilya Mang kay Chen Pingan at ipinagpalagay na bumalik na ang talento ni Chen Pingan. Binati nilang Fan Yong si Xiao Bangkenkie. Pagkatapos ay hiniling niya kay Xiao Bao na pangalanan ang kanyang presyo at hanggat handa siyang isuko ang treasure, babayaran niya ang halaga sa kanya bilang kabayaran. Naghinala si Xiao Bangkenkie na may mali nang sabihin ng pamilya Mang na naghahanap ng pinakamalaking kita ang ganoong mga bagay at nagtaka siya kung sinisikap nilang i-recruit si Chen Pingan. Nagkatitigan sina Chen Pingan at Mang ganon, sabik na naghihintay kay Xiao Bao. Nagbuntong hininga si Xiao Bao at sinabi kay Kuya Mang na hindi siya handang isuko ito at sa kasamaang palad, kailangan niya ang item. Nagkaroon ng ideya si Chen Pingan na tanungin si Xiao Bangkenkie dahil tila hindi niya ito direktang mabibili. Pagkatapos ay bumulong siya na kung mayroon siyang immortal being, hindi lamang babalik ang kanyang talento kundi magiging mas malaki pa at ang magagawa lang niya ngayon ay pabagsakin ang angkan. Naalerto si Xiao Bangkenkie at nagtanong kay Chen Pingan kung totoo ang sinabi niya sa sandaling iyon at kung babalik ang kanyang talento. Sumagot si Chen Pingan na totoo iyon kaya nasabik si Xiao Bangkenkie at sinabi kay Xiao Bao na mas urgent ang kaso ni Chen Pingan, hiniling sa kanya na ibigay ang treasure at nangangakong hahanapan siya ng iba. Naiirita si Xiao Bao at bumulong na hindi nakikinig si Xiao Bangkenkie kaya nagpasya siyang ibenta ang treasure sa halagang 120,000 immortal crystals kay Chen Pingan.
Pagkatapos ay naisip niya na hindi niya kayang hayaang mabawi ni Chen Pinggan ang kanyang lakas kung hindi ay maiiwan siya sa Xiao family. Umiiyak si Chen Pinggan at bamulong na nanghiram siya ng 20 immortal crystals mula kay Mang Fanhan dahil 100,000 immortal crystals lang ang mayroon siya. Sumagot si Xiao Banker na hindi na kailangan mag-alala ni Chen Pinggan dahil hindi niya babawiin ang kanyang sinabi at babawiin ito ng angkan sa kanya. Nalungkot si Zhao Bazo, ibinigay ang treasure at binati si Chen Pinggan sa kanyang maagang paggaling. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Xiao Bangkia na magsa-cultivate na siya dahil malapit nang magbukas ang Immortal Realm. Pagkatapos ay bamulong si Zhao Bazo na ginugol ni Chen Pinggan ang kanyang buong buhay sa pagkuha ng Immortal Spiritual Being at sa takdang panahon ay kanya iyon. Samantala, sa bahay ng pamilya Mang, sumigaw ang isang lalaki kay Mang Fanny dahil ginastos ang buong budget na ibinigay sa kanya ng pamilya sa pagsusugal at hindi ipinaliwanag ang lahat ng ginawa niya sa battle pool. Ipinaliwanag ni Mang Fanny na wala siyang ginawang mali at nakikipagkaibigan lang siya sa isang walang kapantay na powerhouse para sa pamilya Mang. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ama kung naramdaman ba niya ang 3 malalakas na oras mula sa direksyon ng battle pool. Tinanong siya ng ama ni Mang Fan kung nakipagkaibigan ba siya sa isang powerhouse at ang pakikipagkaibigan sa kanila sa halagang 80,000 immortal crystals ay hindi lugi. Sumagot si Mang Fan na hindi lang siya nakipagkaibigan sa isang malakas na tao kundi 3 pa at kabilang sa kanila, isa ay mula sa God Realm. Nag-aabang ng higit pang detalye si Father Mang mula sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mang Fan ang lahat ng nangyari sa kanyang ama. Masayang sinabi ni Father Mang kay Mang Fanan na kamangha-mangha ang ginawa niya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit isinanla ni Mang Fan ang kanyang mga damit, sinasabing hindi naman sila kinukulang ng 20,000 immortal crystals. Ipinaalam ni Mang Fan sa kanyang ama na ang isang tulad ni Chen Pinggan ay hindi kayang kulangin sa yaman at ipinagpalagay na ito ay isang pagsubok kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapahanga siya. Idinagdag niya na sinabi ng Black Dragon na gusto ni Chen Pinggan na magpababa ng profile kaya hindi dapat malaman ang bagay na iyon. Naintindihan ni Father Mang at sinabi sa kanyang anak na pananatilihin niya ang bagay na iyon na sealed at binigyan si Mang Fan ng allowance, ipinagpapalagay na kakailanganin ito ni Chen Pinggan. Pagkalipas ng ilang sandali, lumitaw ang isang lalaki. Binati ni Xiao Bangkenkia ang Ancient Heavenly Immortal Emperor. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Yuchen kay Xiao Bangkenkia na tigilan ang kanyang kalokohan at tinanong kung mayroon bang sinuman sa kanyang angkan na may Fenshen cultivation base na pumunta sa battle pool. Kinilala ni Xiao Banker ang description at sinabi kay Yichen na si Xiao Shan yun at nagtaka kung siya ang nagdulot ng problema. Kinumpirma ni Chen Yuchen na mayroon ngang isang taong nagngangalang Xiao Shan. Pareho silang natakot sa isang pagsabog at tinanong ni Yichan kung anong nangyayari. Lumipad sila patungo sa pinagmulan ng pagsabog at nagulat sa nakita nila. Tinanong ni Xiao Bangkia ang Immortal Emperor kung anong ginagawa ni Xiao Baho. Sumagot si Yichan na pinapaikot ni Xiao Baho ang kanyang ki at sinabi sa kanya na baka magising niya ang legendary Immortal Flame Physique. Idinagdag niya na kapag lumaki siya, walang hanggan ang kanyang mga tagumpay. Masaya si Xiao Bang sa balita at naisip na binibiyayaan ng Diyos ang kanyang angkan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Zhao Baho na batiin ang Ancient Heavenly Immortal Emperor at naisip na baka kunin siya ni Yichen bilang isang disciple at tataas ang Xiao family. Binati ni Zhao Baho si Chen Yuchen. Pagkatapos ay naisip niya si Xiao Shan at napagtanto na kahit walang Immortal Spiritual Being, malakas siya para gisingin ang Immortal Flame Physique. Mula ngayon, hindi na siya matatakot kay shocks. Tinanong ni Chen Yuchen si Xiao Bangkia kung saan nakatira si Xiao Shan at hiniling na dalhin siya doon. Nagulat si Xiao Baho, nagtaka kung bakit hinahanap ni Yichen si Xiao Shan at naasar na lagi na lang si Xiao Shan. Pagkalipas ng ilang sandali, hiniling ni Zhao Bangkia kay Yuchen na maghintay habang tinatawag niya si Xiao Shan. Pinahinto ni Chen Yuchen si Bangkia at sinabi sa kanya na magiging bastos iyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Xiao Shan na dumating siya upang bumisita at nagtaka kung makikita ba niya siya.
Naniniwala si Xiao Bangqi na dumating si Yi Chan dahil nagdulot ng problema si Xiao Shan. Pagkatapos ay sinilayan sila ng katahimikan. Balisa, siniguro ni Xiao Bangqi kay Chen Yuchen na baka hindi sila narinig ni Xiao Shan at nagtaka kung dapat ba niya itong hanapin. Ipinagpalagay ni Chen Yuchen na baka ayaw siyang makita ni Xiao Shan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.